Good day mga kabomboms bookplate. Naranasan mo na bang mawalan ng pera dito sa may GCash? Or meron ka nakitang fraudulent transactions dito sa history ng account mo? Kapag ganun, paano nga ba maibabalik yung pera na nawawala dun sa ating account? Una, ang kailangan natin gawin, picturean yung pinaka-receipt na nakita natin dito sa history. So, for example, eto nakita nyo yung 15,000 tapos hindi naman kayo gumawa niyan, i-open nyo lang para makuha nyo yung reference number. Importante to dahil ito yung gagamitin natin para ma-report agad kay GCash at mabigyan tayo ng solution or maibalik yung pera natin. Pwede nyo din i-screenshot yan dahil ipapadala natin yan later kay GCash. Now, kapag ni-screenshot nyo na at nakopy nyo na yung reference number nyo, pwede na tayo mag-back dito sa may GCash home. Tap lang natin yung back. And dito sa may home ng GCash, dito sa may upper right corner, makikita nyo yung help button. Tap natin yan. And magsasubmit tayo ng ticket. Napaka-importante nito kasi kung hindi natin to gagawin, hindi may ibabalik yung pera natin. Now, tap natin yung chat with Gigi. And i-comment nyo sa may comment section kung magkano ba yung nawawala sa inyo. In my case kasi nawawalan ako ng 15,000. Now, habang loading pa si Gigi, huwag niyong kalimutan Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. So, kapag nandito na, i-type lang natin dito sa may message box yung submit ticket para mabigyan tayo ng form. Then, send na natin. And here, mababasa nga natin dito na after ticket submission, we'll be in touch with you within the next 24 hours. And mas mainam sana kung mababasa agad nila yung ating report dahil importante na maibalik yung pera na nawawala din sa ating account. Now, automatically, makikita nyo yung details nyo ay naka-input na agad dito. Pero check nyo mabuti kung meron kayong kailangan baguhin kasi minsan nagkakamali din naman yung system ni GCash. Now, ang idadagdag na lang natin dito is yung ating concern. Saka mag-a-add tayo ng additional information. So, pwede kayong mag-Tagalog, pwede rin naman na English. And katulad ng ginawa ko kanina, ini-screenshot ko yung pinaka-receipt para meron tayong isi-send dito sa add file or drop files here. Now, kung wala kayo na-receive dun sa inyong transaction history ng GCash app, pwede nyong i-check yung email nyo o kaya yung messages box nyo. And for sure, meron din kayo na-receive doon na confirmation about din sa transaction na hindi nga kayo yung gumawa. Now, para makapag-proceed na tayo, kailangan na natin i-tap yung concern category para makapili na tayo ng best description sa ating problem. Tap lang natin yung arrow and dito hahanapin lang natin yung ating problem. Now, under yun now, my GCash account if I'm not mistaken. And dito, scroll lang natin pataas. Then, iselect nyo tong I was scammed. And as you can see, nadagdagan dito yung information na kailangan natin sagutan. Ito yung reference number na sinabi ko sa inyo kanina na kailangan nyong i-copy. Then, ipipaste nyo dito. So, importante na tama or accurate yung mga details na i-input natin dito dahil kapag hindi, mahihirapan si GCash na malutas yung problem natin. Your account type, piliin mo lang dito. Ito yung mga pagpipilian. Now, tatanungin ka ni GCash, ano daw ba yung type of transaction na nangyari dun sa iyong account? Meron ditong option, send money ba, bank transfer, online payments, scan to pay, GCash card payments, and marami pang iba. Now, makikita mo nga yan sa history ng iyong account. So, for example, ang nangyari ay scan to pay. So, dito ilalagay natin yung recipient or yung number nung naka-receive ng pera. Now, yung name of the recipient, kung alam nyo kung kanino pinadala, kung kanino nakapangalan, yung recipient dito nyo i-input. Pero optional lang to dahil kadalasan naman walang pangalan and initials lang yung makikita. Type of scam. So, anong type daw ba ng scam yung nangyari sa iyong account? Piliin mo dito sa pagpipilian. So, maaaring budol-budol, fake sellers, hack account, donation scam, and sa tingin ko, in my case, hack account. Pero kayo, bahala kayo kung ano ba yung sa tingin nyo, uri ng scam ang nangyari sa inyong account. Now, meron ditong tanong, willing ka bang i-share yung information sa may scammer if ever na gusto nilang isettle yung issue with you?
Now, optional lang naman to. Kung willing kayo, i-tap nyo yung box. Now, kapag okay na lahat, tapos ni-review nyo na lahat ng information or details na nailagay nyo dito, mag-a-add na tayo ng files. Ito yung screenshot ng ating receipt na nakita sa ating account or text message or kung sa email nyo man na-receive yung confirmation kung saan meron nangyaring transaction sa inyong account na hindi nyo pinahintulutan, send nyo lang dito. And kapag okay na lahat, tap na natin yung submit. And take note mga kabomboms na hindi lahat ng pagkakataon may ibabalik yung pera. May mga pagkakataon kasi na kapag tayo mismo yung may kasalanan, for example, meron tayong pinindot na link or meron tumawag sa atin na ibigay natin yung mga personal details natin na madalas naman sinasabi ni GCash na hindi natin pwede i-share, malaki chance na hindi maibalik yung pera. Pero hopefully maibalik sa inyo yung pera dahil napaka-importante na maibalik yan dahil yan ay pinaghirapan natin. So hanggang dito na lang video natin for today, and kung meron kayong mga katanungan regarding this topic, i-comment nyo lang yan sa ating comment section with hashtag GCashScam. Thank you for watching and stay blessed.